Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin yung nangyayaring mga palpak na proyekto ng ating gobyerno. So, yung nakarang video natin, 'di ba, yung nilipat na yung rice terraces, wala na po sa Ifugao, nilipat po sa Benguet. So, maliit na pagkakamali po ng DOTR o ng Department of Tourism, sorry, hindi pala DOTR, DOT. So, Department of Tourism, malaking budget po ang nasayang. So, dahil hindi naman pwedeng gamitin na yon dahil nga mali. So, gagastos na naman yung gobyerno para mapalitan or mabago or sabihin natin, maitama yung pagkakamali nila. So, maliit na pagkakamali, malaking gastos yung nangyari. So, ito ngayon, meron naman panibagong sabihin natin, sablay na naman na proyekto ng gobyerno natin na mukhang malaking pera na naman yung ginastos. So, alamin natin kung anong project to at paano natin nasabing nasayang na naman. So, bago natin panoorin yung balitang yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin. Dahil matarik umano, napuna online ang rampang para sa mga persons with disability na inilagay sa bagong istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue sa Quezon City. Sinubukan po ito ng isang naka-wheelchair at sinukat din ng isang arkitekto para malaman kung pasado sa standard ng pagiging matarik. Nakatutok si Jonathan Anda. Ito kasi nilalagay ito usually sa mga 'di ba, sa mga public transport natin, sa mga LRT, MRT. So ngayon naglagay sila nito sa EDSA Bus Carousel. So para nga naman makasunod sa international standard na pati yung mga kumbaga pati mga PWD na naka-wheelchair is hindi na mahirapan sa pagsakay para maengganyo sila sumakay din ng mga public transport natin. So binibigyan sila ng kumbaga ng dadaanan na hindi sila mahihirapan. So ito yung balitan to na sinasabi nga na medyo ito yung sablay na ginawa ng gobyerno natin. So tuloy. Viral ngayon ang picture na ito ng rampa sa isang bagong istasyon ng EDSA Busway sa Philam, Quezon City. Puna ng mga netizen, matarik at delikado para sa mga PWD. Para makumpirma, pinuntahan namin ito kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Life Haven. Ano sir, tingin mo, kaya yan? Miss buhay ito, pero itatry natin. Mula sa bangketa, nag-elevator si Nelson paakyat sa footbridge. Unang rampa pa lang paglabas ng elevator. Ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Para makababa siya sa mismong sakayan ng bus, susubukan na niya ang viral na PWD ramp para makasakay siya sa isa pang elevator. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil Ito yan dapat yung tamang pagtetest. So bago gawin, bago sabihin natin aprubahan, dapat gamitin muna or makita muna ng mga taong gumagamit talaga ng wheelchair para sila yung magsasabi kung magagamit ba ng tama yung mga pinagawa na yan. Ngayon, kung yan ginawa lang para sabihin natin nga, alam niyo naman sa gobyerno natin, gumagawa na lang ng project para lang may masabing may project. Para hindi mapulaan na walang ginagawa. So, dapat nga suggestion ko rito, dapat yung mga head natin sa kung sino man yung gumawa niya, dapat isakay sa wheelchair. Sila yung umakyat. Sila, sabihin natin ito hindi sila PWD. Pero paupuin mo sa wheelchair. Tingnan natin kung kakayanin nila na idaan yung kailang wheelchair. Nakasakay sila sa wheelchair kung kaya nilang dumaan dyan. Bago nila sabihin, yan friendly, user-friendly yung ganyang klaseng rampahan. Kasi ito mismo, PWD dito, ibig sabihin talagang yun talaga, kumbaga matagal niya nang ginagamit, sanay na siya na naka-wheelchair. Sa kanya na mismo nanggaling, hindi kakayanin. 'Di ba? What more yung mga sabihin natin, yung mas may edad, yung mas mahina na naka-wheelchair. Paano nila maiaakyat? Paano nila maibababa yung kailang mga wheelchair kung sila lang? Kasi hindi naman lahat ng mga naka-wheelchair may kasamang may kasama para itulak sila. May mga times na naka-wheelchair pero wala silang kasama. So paano kung walang magbagandang loob na alalayan sila? So paano sila bababa dyan?
So parang ang lumalabas dito, ang gobyerno natin inuobliga na talagang tulungan. Oo, tama naman, tulungan natin yung mga kababayan natin PWD. Siyempre, pag nangangailangan ng tulong, ibigay natin. Pero ang nangyayari kasi, inaasa na rin ng gobyerno. So kahit gumawa sila ng sablay, andyan naman yung taong bayan, tutulong yan dahil alam naman natin ng mga Pilipino talaga matulungin. Pero ang nangyayari, parang sinasamantala naman ng gobyerno na yun na gumawa sila ng sablay. Hindi yung sinasamantala para tumulong, hindi yun. Ang ibig ko sabihin, sinasamantala ng gobyerno, gumawa talaga ng sablay para lang masabing meron silang proyekto na ganito, kahit na lang natin pangit, masabi at least meron silang project. Pakatarik po niya, kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Pero sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba, pero paatras. Kaya? Kaya naman. Kinailangan ni Nelson na humawak ng maigi sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Sir na nag-assist, mahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita rin namin kay Architect Arman Eustaquio ang rampa. Isa siya sa mga bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Base sa batas, dapat nasa 4.8 degree lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito sa inclinometer, 14.15. So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. So tignan nyo, ang laki ng diferensya. Mismong engineer na bumalangkas ng IRR, yung Implementing Rules and Regulation, patungkol dyan sa paggawa ng mga ganyang rampahan, hindi sang-ayon o nakita niya ng pagkakamali sa pag-aagawa. Pero bakit ganun pa rin? Ginawa pa rin ng gobyerno natin na kahit alam nilang sablay, ginawa pa rin. Diba? Sinong gagamit niyan? Kung ikaw yung naka-wheelchair, tulad nga ni Sir na sabi nga niya, hindi magagamit, lalo na kung mag-isa lang, hindi magagamit yan. Sigurado at maka-aksidente yan. So, aantayin pa ng gobyerno natin na may ma-aksidente pang PWD bago magawa ng aksyon. Baka nga ending yan, isara pa yan eh. Diba, hindi na padaanan kasi halimbawa may na-aksidente, isasara yan. Kasi nga, prone na siya eh. Accident prone na siya. So, ang mangyayari, ang ending yan, tenga yan. Diba? Tatapunan na lang ng basura, hindi na malilinis yan. So, tatambayan na lang. So, ano pang purpose niyan? So, ano naging trabaho niyan? Wala. Ang ending, nagsayang na naman ng pera ng taong bayan. Dahil di naman mapapakinabangan. Pero, pagdating sa pag-report, meron silang nagawang report at baka nga may kumita pa dyan. Diba? Baka nga nadagdagan pa yung budget niya. So, hindi natin alam. Kasi alam naman natin na tuwing may bidding, may kumikitang kabuhayan. Yun nga ang sabi nga nila, diba? So, hindi talaga natin may aalis na isipin na posible na baka nga, sabi nga nila, baka nga may patong pa yan. So, malaki pa yung kinita nung mga sabihin natin nag-propose nung project na yan. So nakakalungkot na imbis na mapakinabangan, ang ending niya magiging parang liability na yan. So bakit hindi na lang sila umisip na ibang paraan na kung hindi kaya ng rampahan na ganyan, hindi na lang elevator yung ginawa nila. 'Di ba? Di baling magdalawang elevator ka na, at least magagamit. Kesa naman na gumawa ng rampahan na ganyan, hindi naman magagamit. Lalo na kung buntis yung dadaan diyan. Ang tarik niya ay kung madulas. 'Di ba? Hindi nila naisip yun eh. Dapat talaga diyan yung mga opisyal natin, isa kay sa wheelchair. Sila yung tumesting kung kakayanin nilang diyan. Maibaba yung sarili nila. Sabi nga ni Sir dito naka-wheelchair, kahit professional na gumagamit ng wheelchair, hindi kakayanin, mahihirapan. What more kung senior citizen yan? What more kung sabihin natin, may kulang yung isang parte ng katawan. So hindi siya ganun hindi siya ganun makakakuha ng pwersa, lalo na kung halimbawa putol yung isang kamay, 'di ba? Paano niya pahawakan yung wheelchair niya? Paano siya hawak? So napakahirap. So ibis na maging gumaan yung
yung buhay ng PWD yung gagamit niyan, mangyayari parang extra challenge pa sa kanya. Ang ending pag na-aksidente, kasalanan pa niya. Baka siya pa isisihin ng gobyerno. 10 degrees steeper than 1 in 12. Sabihin matarik po. Matarik talaga. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat hindi pa pantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa namin, sa structure namin. So kaya anong nangyari, medyo nag-steep. Ang solusyon nila, lagyan ng hawakan ang railings ng rampa para may kakapitan. Kasi pag hindi nilagyan, paano nila yung mga PWDs? Oo nga, nilagyan nyo nga ng rampa, nilagyan nyo ng railings. Ang tanong, safe ba para sa PWD? Hindi. O ano nangyari? Gumastos kayo ng ganyan na hindi naman magagamit. Di ba? Kung kayo kaya, ano na lang, di ba? Kayo na lang gumamit. Di ba? Sa inyo pala malalaman nyo na kagad kung ito ba is safe o hindi. Bago nyo ipagamit sa iba. Dapat ganun eh. Yung mga dapat gagawa niyan, sila mismo yung mag-isip, tingnan kung yan ba ay magagamit. Sinabi na nga ng MRT, hanggang dito lang ang pwede ng elevator. E di saan nag-isip kayo ng kung hindi kakayanin hanggang dito ang elevator? Di magdagdag pa tayo isang elevator na pwedeng, or kahit escalator man lang na pwedeng yun yung magiging tulong. Di ba? Gagasos ka na rin lang naman, lubusin nyo na. Kasi ang ending dito, parang gumasos sila ng para sa rampa na to, tapos di naman magagamit. So, anong point? Eh, di dagdagan mo na yung budget. Baka siguro ayaw nila magdagdag ng extra budget kasi nga mababawasan yung kita nila. Kaya siguro ganyan yung ginawa nilang rito. Diskarte. Hindi lang naman PWDs ang pinagbigyan namin doon. Of course, yung mga matatanda na mahirap nang maglakad, di ba? Oh, pati matatanda. Eh, paano nga naman dadaan dyan yung matatanda? Eh, napakatarik nga daw. Eh, kung maaksidente. Diba? Pambira. Ano ba klase pag-iisip ng ginawa ng mga to? So, yung mga buntis, para lang, di ba, lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin. Hindi sila maka-access sa mga loading stations. So, yun yung ginawang solusyon. Lagyan ng lift. But, yun nga ang problema, restricted yung espasyo, yung lugar. Appreciate natin nag-effort. Ayun na nga, restricted yung area. Di sana nag-isip pa kayo ng ibang way. Hindi yung basta may ilagay nyo na lang yung rampahan na yan. Yung ending hindi rin naman magagamit eh. So anong point? Nagwaldas lang ng pera na naman ng taong bayan. Ibis naging naging tulong, naging perwisyo pa. 'Di ba? Eh kung may maaksidente, doon na lang isipin nyo, kung may maaksidente, aantayin nyo pa na may maaksidente bago nyo gawa ng paraan, bago nyo ang ending nga, isasara rin yan. Uulitin din. So, sayang ang pera. Si MMDA na gawing accessible. Pero yun nga, yung intent sana ng BP 344, yung accessibility law, independent mobility. Sa case nito, mukhang hindi nila kakayanin unassisted, especially mga gumagamit ng wheelchairs. Kailangan may magtutulak sa kanila. Otherwise, medyo delikado. Dahil nakitang delikado, si Nelson hindi raw sasakay ng EDSA carousel bus kung ganito ang istasyon. Panawagan niya sa gobyerno. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito. Para sa Correct. 'Di ba? Sila yung sila gagamit niyan mostly. Hindi naman gagamit yung mga tao diyan na yung kumpleto, yung walang problema. Hindi naman sila ang gagamit niyan dahil ginawa yan para sa mga naka-wheelchair. So dapat kinonsulta muna sila. Or kung hindi man sila konsultahin, dapat yung mga sabi natin yung DOTR chairman, pasakayin sa wheelchair. Subukan niya kung kakayanin yan. Si MMDA chairman na artist, paupuin ng wheelchair. Subukan niya kung kaya niyang idaan yung wheelchair na yan. Di ba? Hindi yung ratrat lang sila ng ratrat. So ano bang rason bakit ganyang klase gumawa yung mga nasa gobyerno natin? Kung parang hindi pinag-iisipan, kumbaga parang bara-bara na lang magtrabaho sila. GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga rampa na ilalagay sa mga overpass. So, yun pala ang reason.
Kaya pala kahit bara-bara yung gawa, meron naman palang batas na kahit hindi sila sumunod dun sa standard. So, yan yung nakakalungkot na gumagawa ng batas ang ating mga mambabatas para paktakpan yung mga kamalian ng gobyerno natin. So, lumalabas, wala po talaga accountability yung mga gumagawa po ng mga project po natin. So, bakit hindi nakakasuhan? Hindi sila napapanagot? Yan, dahil may batas naman pala na kahit hindi sila sumunod sa standard na paggawa ng mga ganyang klase nga proyekto, nakakalusot sila. Dahil kumbaga ito yung nagiging sandalan nila. So, yung accountability talaga wala. Yan talaga yung nagiging isa sa mga nakikita nating problema. Bakit bara-bara na lang yung mga pagtatrabaho nila na masabi lang may project silang nagawa. So, nakakalungkot. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.